umaakyat. Andun ka, Madam Yula, sa likod ng bawat kalat. Di alintana pagod, handang sumuporta. Dahil ang puso mo'y sabayan nakatuon talaga. Madam Yula, musilak ang puso mo, sa pagtulong walang kapantay, tunay na totoo. Kahit gaano kataas ang bundok na tatahakin, pag-ibig mong dalisay, gabay sa ating lahat din. Kasama ka sa adhikain, magbigay ng pag-asa sa kababayang nangangailangan ng kalinga. Bawat pawis at oras ay di mo iniiwan. Ayan, dala ko ngayon ang inyong bigas. Asan na yung bigas? Ako na ba? Taos puso't wagas talaga. Ayan na, may ano dito. Gatas, kape, para kay Lola, ang medal. Allowance mo galing kay Tita Linda. Ito naman ay galing kay Ma'am Lady Luyang, 2,000. Ha? Isang magandang araw mga kababayan, mga kalakotsera, mga kabero. Si Madam Yula ang inyong dami lakotsera at nandito tayo ngayon sa bahay nila ni Renalyn at ni Lola Nene. Pasensya na kayo at very foggy kasi masyadong malamig dito. Masyadong malamig kasi dito mataas eh. Hindi pa usok. Kasi naabutan ko silang nagluluto ng saging na luha-luha pa ako. Nakakaano naman, nakaka-emote naman yung bahay ninyo. Kasi yun ang usok. Kasi wala na, nagsiga. Naka na nga. Kasi, dapat rin maluto, di ba? Ikaw na nila. Mausok kasi yan. Yan, hindi na apoy. Naluwa na tuloy ako. Ikaw, please. Ayan. Lingkod doon. Pasensya na kayo kasi nagsaing sila ng saging. Nagluto sila ng saging saba. Gusto mo na pamahaw? Panood to? Snack. Snack lang. Kumain ba kayo ng pamahaw naman? Nabutin kasi natin si Lola at nagbe-breakfast. Kumusta man mo dire? Pera? Tapos na ang inyong third grading? Wala akong nakitang grades from you. Patingin? Nasa cellphone. Kaya patingin. Hindi mo sinend sa akin. Hindi ka pa rin nagsasend sa akin sa Facebook. Ano nangyari sa Messenger? Ha? Hindi ka nagme-message sa akin sa Messenger? May line of 7 ka. Nung first grading. Tapos, nag-improve naman nung second grading. Tumaas na. Gusto ko, by next, kailangan mag-send ka, na ako, grades, harap at likod. Ha? Kasi di ko alam kung sa'yo pala grades na to o hindi. Ha? Di ko, Tapos, itong third grading, ang baba ng mga grades. Bumaba ang grades mo. Ay, may tumaas, may bumaba. Mag-isa, dalawang baba, 2 points. Hirap kasi nung unang Grade exam na. first exam. Kasi almost line of 7. Dapat hindi ganito rin. Kasi madidismaya ang iyong sponsor. Madismaya nito si tita. Tsaka si Ma'am Lady Luyang. Pero bumawi naman siya ng second tsaka third na. Kailangan by fourth grading, ang igihan mo to grades mo. Mahirap ba? Mahirapan ka ba sa klase?
Medyo. Nahirapan ka? Ba't ka nahirapan? Siguro di ka nagre-review. Nagre-review naman ako. Pag-exam. Pag-exam lang ka nagre-review. Hindi na nag-review pag kuan. Naman sa matkod. Kailangan, ang pag-aaral, hindi lang kung kailan mag-exam. Ha? Kaya mo ba? Kaya mong pag-igahan yung grade? Kaya mong taasan yung grades? Susubukan. Huwag mong subukan, gawin mo ang lahat. Gawin mo ang best mo. Kasi, nakakaya sa part ng, ako kami nahiya pa part ng sponsor na yun yung ipapakita mong grades. Hindi ka naman namin pinipressured, pero kaya naman ni kung talagang mag-igihan. Kasi, bakit nag-ano ka pa ba? Nagtanong ka pa? Hindi na, di ba? O, unless, very reasonable kung hindi ka pa nakapag-aral kasi every now and then, ano ka pa, dating ginagawa mo, nagtatanim ng palay. So ngayon, hindi ka nagtatanim ng palay. Sa bahay ka na lang. Dito, alaga kay Lola. So dapat, dati wala kayong ilaw, ngayon may ilaw na kayong solar. So, wala nang rason. Kasi dati, okay naman yung grades mo eh. Siguro baka kulang ka sa focus. Kasi ano ka na eh, medyo nagdadalaga ka na. Nagala-gala na nino. Sorry, ni sala. Kasi, pag laging ganito, pag yung grades mo mahaba, wala nang ganang sponsor. Wala nang ganang tumulong. Kasi nga, di man na nakikita yung effort. Mahirapan tayong magpakita ng grades sa sponsor. Pag ganyan yung grades mo. Siyempre, nahihiya din kami sa part. No? Naisip ko nga, noon nga na nagtatanim ka pa ng palay, okay pa yung grades mo. Okay lang yun siguro bumaba ang grades kasi nagtatanim ka pa ng palay. Ngayon, hindi ka na nagtatanim ng palay. May ilaw na kayong solar, pwede ka na mag-review sa gabi. Pero, yung grades mo mababa pa din. Sa tingin mo? Anong factor? Anong reason bakit ganun yung grades mo? Dahil nahirapan ka lang or kulang ka lang talaga sa mag-read mo? Kulang ako siguro sa kuan. Sa Focus. focus. Dapat ngayon mag-focus ka kasi hindi biro ang magpaaral. Hindi biro ang binibigay dito sa inyo buwan-buwan na tulong. Sa pag-aaral mo, Tita Minda, tsaka si Tita Mamlidiluyang. No? So, dapat suklian natin ang magandang grades. Kasi, sa mga scholar dito ngayon, ikaw, pinakamababa grades. Mas mataas pa grades ni Rudy sa'yo. Yung putulog paa, balay paa, dyan sa Hagum. Mas taas pa grades. Pareho ng siya, grade 6 siya ngayon. Mas mataas pa grades niya sa'yo. Ikaw, sa tanang scholar dili, sa Kalumbuyan, dito, ikaw ang pinakamababang grades. Susunod siya sa Kulang lang naman yan sa focus. Sana naman siya sa sunod. Focus lang dito kay taas-taas. Kasi ako, nadismaya ako. Doon nakita ko yung grades mo. Kasi hindi ko in-expect na gano'n ang grades mo. Kasi alam ko, kung mag-focus lang tayo, kaya eh. Focus, pag-aral. Wala ka na reason eh. Kasi nung nakaraan nga, di ba? Dati nagtatalim ka pa ng palay. Okay pa yun. Kasi it's reasonable yun. Parang may reason. So ngayon, wala na. Kung kailan ka na junior high, hindi ka na masyadong sa trabaho, may ilaw na mayroon ka naman, pwede ka mag-review kasi may solar light kayo. Diba? And then, nagets ba yung sinasabi ko sa'yo? Hindi ako nagagalit sa'yo. Ano lang to? Reminder. Bilang nakatanda mong yun yung ko sa'yo kasi ayoko rin kasi parang ginagawa ko naman to para sa'yo. Kasi mahirapan ka niyan. Yun. Kasi nakikita ko nag-declining yung grades mo eh. Doon tumaas ng konti, sumababa na naman ang third grade.
So, hindi kasi alam ko kulang ka sa focus. Kung mayroon ka mang gala, bawasan ang gala. No? Isipin mo lagi na hindi ka nag-aaral dahil gusto mo lang mag-aaral. Nag-aaral ka para sa pamilya mo, para sa sarili mo. Kasi mayroon kang, kaya ka nag-aaral kasi mayroon kang ini-aim. Mayroon kang goal. Mayroon kang ambisyon sa buhay. Hindi ka nag-aral dahil nag-aral ako para sabihin nag-aral ako. Para hindi ako mabagot sa bahay. Nagets mo? Ano masasabi mo dun? Sinasabi ko sa'yo. Mag-alas na ka ng pag-aaral at mag-focus na. At bawasan ang pagkakala. Tapos bawasan ng paggala. Kung maaari nga, huwag ka lang gumala. Mag-aral ka na lang dito. Turuan mo yan. Alagaan mo lang si Lola. Kasi si Lola, hindi niya kakita. No? Normal lang naman maggala. Sa edad mong yan, adolescence. So, part yan ng gala-gala. Okay lang. Pero, dapat meron ka talagang focus. Kung gumala ka man, unahin mo na yung pag-study mo. Tapos, lalo na ngayon na si Lola, kailangan talaga alagaan ni Lola kasi walang kasama. Pero din sinabi, naglaba si Lola dyan sa CR. Bumagsak yung, gumuho yung CR nila. Buti lang hindi ka na ano. Ano pag nag-adjust na bawas na siya ang tingin ko. Pag nag-tingin ko pa ang ano, Gumalaw ang lupa. hindi ang sabihin ko. Semento. Atras ko kayo ng resas ko ang sekretahar. Ito din pag ako tigas. Gusto na. Buti nakalabas ka pa. Buti- Labas din. Hindi ko pabuhay. Kaya ang mga kuwan, gabos na po ang mga pagod lang. Ang hollow block, bumagsak. So, sa ilalim ka na papulutin nun. So, kasama po yung mga madumi. Ay, kung makita pa ko nila. Nalim mo sila. So, kasi, kailangan kasi dito, mayroon ka ng, kasi, kailangan mo na mag-focus. Unang-una, si Lola hindi nakikita. Si Lola kailangan ng, talagang, tulad ng paglalaba. Hindi na yan tapos si Lola maglalaba pa. Dapat ikaw na nga maglalaba niyan. Dapat hindi na yan maglalaba si Lola kasi nga, mahirap yan. Ha? Hindi diyan mo sinasabi ko? Ha? Kasi, hindi pwedeng ganyan na tanggap tayo ng tanggap ng grasya mula sa sponsor. Tapos wala lang, yung grades na natin, hindi naman maganda. No? Hindi, walang, dapat isuklian natin yung tulong ni Tita Minda at ni Ma'am Lady Luyang ng magandang grades. Kasi ang laki ng expectation, taas ng expectation nila sa'yo. No? Bilang nakilala ka nila na talagang lumalaban sa buhay kahit sa gaano kahirap ang buhay. Tapos ngayon, nakikita nila. Since may tulong na buwan-buwan dumarating sa'yo, hindi ka na nagpo-focus. Nawala na yung focus mo sa pag-aaral. No? Mahirap. Mahirap yung ganun, ha? Mag-aral talaga ng mabuti. Yun lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral ng mabuti. May may pera man o wala, mag-aral ng mabuti. Kasi hindi yan, diyan nakasalalay ang kinabukasan mo. At kinabukasan ng kapatid mo, si Richard, hindi na naman nag-aaral. Oh. So, ayun, dala ko ngayon ang inyong bigas. Asan na yung bigas? Ako na bang? Ngayon na may na dito. Gatas, kape, para kay Lola, ang noodles, sukal, mga dilata, din namin ko yung dilata. So, mga dyan. Tapos, yung bigas, at yung allowance mo galing kay Tita Minda. Ito yung allowance mo galing kay Tita Minda. Ito naman ay galing kay Ma'am Lady Luyang, 2,000. Ha? Tipirin ang pera, huwag masyadong kasi mag-March na. May bayarin na yan. Marami nang bayarin yan, katapusan. Tapos yung
next month mo na allowance kay tita sa ano nyo. Di pa nakapadala si tita. Ay, isend ko na lang sa'yo. Kung di pa ako makabalik galing Davao, mag-message ka sa akin ng GCash number. Tulad ng ginagawa namin kay Moana sa Kalumbuyan. Or ni Adrian sa Kalumbuyan. Kung wala kang GCash ng tindahan. Di ba may GCash ng tindahan? Ibigay niyo yung pangalan ng ng sa GCash saka number para isend ko sa'yo. Ha? Kung hindi ako makapunta dito kasi minsan busy kami sa Davao. Ako sumaglit nga lang ako ngayon dito para lang madaanan sila. No? Ha? Okay, may communication na tayo. Pwede ka naman mag-piso wifi dyan, mag-message ka sa akin. Ha? O anong gagawin mo dyan sa pera? Bili ng ibayad sa mga pagkakasalahan. Kasi nakalimutan ko. Bayad sa mga contribution sa school, may mga anong bayarin ka pa sa school. Baon. Ha? Wag mag-milk tea kung saan-saan. Okay lang na mag-milk tea paminsan-minsan. Pero maggala-gala na dyan mga barkada-barkada. Okay lang mag-barkada. Normal lang yan sa mga ganyang age mag-barkada. Pero, huwag kalimutan talaga pag-aaral. No? Tapos, saging isipin na ang pera na yan, hindi yan pinupulot ng mga sponsor sa mga sponsor sa iyo. Ha? Pinaghirapan nila yun. So, dapat pag-igihan mo rin yung bigay ng sponsor, no? Okay? So, hindi ka na nagtanim ng palay nung karaan? Wala na? Hindi ka na Noong January, pinatulong ako ng ito. Nung January, nag-ano ka, last month, nagtumulong kang tanim ng palay. Okay lang naman yun. Sige. Tapos, ito, nag-aaral ba ito ulit? Hindi na. Nag-aaral. So, yung masasabi ngayon ni Renaline sa mga binigay na sponsor sa'yo? Maraming salamat po, Tita Minda, sa walang sawang pagbibigay mo ng baon at saka bigas sa amin. At saka grocery. At nagpo-focus ako sa pag-aaral. At maraming salamat rin kay Ma'am Lady Luyang sa binigay niya na pera sa akin para sa allowance. Anong promise ni Renaline? Mag-focus sa pag-aaral. Mag-focus sa pag-aaral. No? So, sana, by next grading or next school year, hindi na ganyang grades, ha? Ayoko na makita ng atcha. Ayoko na makita ng palakol. Sa grades sa card, ha? Dapat wala ng palakol sa card. Kasi, pag may palakol ulit yung grades mo, hindi ko mapapromise sa'yo kung anong desisyon ng mga sponsor sa'yo. Kasi kung makikita nila na ganyan pa rin yung grades mo, wala namang baka ibigay na lang sa iba. Yung tulong na binigay sa'yo, ito ibigay na lang sa iba. Tapos yung mga talagang pusigidong mag-aral. Mahirap kasi yung tulong sila ng tulong. Tapos, walang nakikitang effort. Ako ka, araw-araw, ginagsabihan ko yun. Ang gabi, focus ko. Kasi tinan mo, sa lahat ng mga dito kilala ba si Moana? Si Moana with highest honor na ngayon. Si Adrian, senior high, ang grades with honors, posible sa with honor siya. Si Rudy, yan sa Hag-On, ang grades, wala kayo makitang line of 7. May mga 9, 8, ay ang mga grades. Yung scholar ko dun sa bahay, si Marville, walang line of 7 yun. Si Marville, taga-dilinit sa Manggupo. Grade 5, wala rin line of 7 yun. So, sa lahat ng mga scholars na dito sa Negros, ikaw ang pinakamababang grades. Hindi ko ba na? Big challenge sa'yo yun? Di ba? Anong naramdaman mo nun? Ikaw yung pinakamababang grades. Medyo nahihiya. Nahihiya. Di ba? So, dapat, sige,
Focus sa pag-aaral. Kasi kulang lang ka lang sa focus eh. Matalino ka eh. Kulang ka lang sa focus. Kung gusto kang mag-focus ka, pag uwi mo sa bahay, kung ano yung hindi mo naintindihan, i-review mo, magtanong ka sa teacher, magtanong ka sa kaklase mong marunong, tulong ka ng tulong, focus magkakaroon ng direksyon yung grades mo na maganda. Tapos, pag uwi sa bahay, hindi unahin gala. Focus ka muna sa pamilya mo kasi medyo ang sitwasyon ng pamilya mo talagang mahirap. Si Lola hindi nakakakita. Kailangan ng Lola ng ano dito, ng katulong talaga. Kasi yung kapatid mo hindi mo na maasahan. Ikaw ngayon ang mature dito. Ikaw ngayon ang may responsible sa pamilya mo. 'Di ba? So dapat focus talaga. Pagising ng umaga, maglinis ng bahay. Tingnan mo ngayon, nakikita ako. Ang kalat ng mga pinag-anuhan nyo na. Pagdating ko sa bahay, madumi. Di baling, gamay ang balay, di baling, payag-payag ang balay, pero limpyo. Diba? Yung mga hinaros pa sa kamunggay, malimpyo. Dito, Kasi, makikita namin yan, makikita ng viewers yan, makikita ng sponsor yan. Na responsible ka na pagka-apo, responsible ka na pagka-tao. Sa pamamagitan ng makikita pa lang sa bahay. Bakit dati naman, bagong punta ako dito, malinis tong bahay nyo. Bakit ngayon? Kasi surprise visit. Hindi nyo alam na darating ako. Diba? So, dapat pagdating siya, kahit hindi ako darating, kahit walang bisita, everyday, maglinis ng bahay, ang kwarto, pagising, ligpitin ang mga higaan. Yan. Tapos, alam niyo si Lola hindi nakikita. So, pagising mo sa umaga, magluto ka na ng pagkain dyan na maaga para si Lola agad makakain. Kasi si Lola hindi nakikita. Mahirap na kay Lolang magtrabaho. No? So, be responsible kasi ikaw yung pinakapanganay dito. Si Lola hindi na nakakita. Pagising sa umaga, una mong gawin, magluto, magsaing. Kasi si Lola kakain yan. Tanda na si Lola, kailangan kumakain. May tambal ka bang ginainom la? Wala. Tulad kayo na, breakfast ni Lola, 11:30 na. Breakfast pa ba yun? Lunch na yun ah. Tapos, pagising sa umaga, maglinis agad ng bahay sa palibot. Ikot ng bahay, maglinis, malinis. Kasi pag malinis ang bahay, ang grasya, duol ka sa grasya. Diba sabi nila, cleanliness is next to godliness. Tindihan mo. Hindi ako nagagalit. In-explain ko to sa'yo. Para to sa'yo, Para sa'yo. Para lang makita maayos. Kasi alam ko maayos ka naman eh. Feel ko lang na gumalong ka lang ngayon, lumihis konti. Hindi naman siya ganyan dati, di ba? Feel ko lumihis lang ka na ng konti. Siguro nagbabarkada na to. No, la? Nagbarkada na. Okay na ng barkada. Wala nga. Basta mga barkada nga. May nasa lugar. Tandahan. Kanan mo mga, ano mo, parang punin mo barkada. Bahino. Bahin na ng oras. May time sa barkada. Normal lang yan. May barkada. Ako dati may barkada ako ng high school. Pero, dapat ang focus mo sa school tsaka pamilya. Okay lang yung barkada saglit paminsan. Tapos after school, ikot-ikot. Pag wala na, tapos na ang bahay, malinis ng bahay, tapos wala nang gagawin, tapos nakapag-review na, wala na. Tsaka na magbarkada. So, anong response mo doon sa sinasabi ko? Iwasan ang mga barkada at maglinis ng bahay. Bahay. Maging responsable, ate. Kasi ikaw ang ate ngayon dito. Ikaw yung inaasahan ni Lola. Alam naman namin masipag ka. Alam ko masipag ka. Alam kong ginagawa mo ngayong trabaho na. Kasi namulat ka sa hirap ng buhay. Maaga pa lang. So, sana hindi mo makalimutan yun Yung focus on doon. Kahit andyan ang sponsor tumutulong sa inyo, mas igihan mo pa. Kasi may mga nakaalalay sa inyo, nakatumutulong sa inyo. Mas igihan mo pa kasi, ano yun?
binigyan ka ng Diyos ng karamay mo. Nandito ang PB Team. Nandito ang mga sponsors para tulungan ka. So, wag mong, ano yun yan. Wag mong sayangin. Ha? Wag mong sayangin yan. Okay. Kaya si Lola, ano masasabi ni Lola ngayon kay Renalyn? Nagpasalamat ko nga ni balik si Madam Yula. Nagpasalamat ako nga ni amo dagano sa pagkonsumo namo. Ug si Rinalyn, sana naman magpupos sa pag-aral para nga matuwa naman ang nagtulong niya. Si Ma'am Mindas, daghang salamat nga wala ka magsawa sa pagtabang ni Rinalyn. Ug si Rinalyn naman daw hindi marunong magtulong. Ginapabayaan ang iyang pag-aaral. Ngayon, magpupos na daw siya. Daghan salamat. Ma'am Luyang, daghan salamat sa imong gitulong ni Rinalyn. Nagpasalamat kami hanto sa Panginoon ug sa inyo. Ug si Rinalyn, ako na nang pagsabihan. Magpupos sa pag-aral Rinalyn para matuwa naman ang nagatulong nimo. Si Ma'am Linda ug si Ma'am Lady Luyang. Dili sila magkuha kung mauna ang grade mo. Kailangan magpupos ka para makita nila nga maganda ang grade mo. Salamat Lola Nene. So, Lola mo na nagsabi mismo, ha? Mag-focus ka sa pag-aaral. Sana by next grading, hindi na yan makikita kong grades. Tapos, by next school year, masigihan ng pag-aaral. Ha? Kaya maraming salamat kay Tita Minda Breckenger of Germany sa walang sawang tulong niya sa pamilyang ito. Ilang taon nang tumutulong si Tita sa inyo, no? Talaga siya nagsawang magpapadala sa inyong tulong. Maraming salamat po, Tita Minda Breckenger of Germany. Sana po ay maayos ka dyan sa Germany, sa iyong pagtatrabaho. Good health always at sa buong pamilya mo. Likewise kay Ma'am Lady Luyang of Dumaguete City na pumunta sa bahay kagabi, nakita kami doon. Pumunta siya, talagang bubibisita sa amin doon. Thank you so much kay Ma'am Lady Luyang na since day one ay very supportive sa PB Team, sa aming mga adhikain, sa aming charity, lalo na sa kay Renalyn, na nakikita niya yung video ni Renalyn at ngayon ay nagtulong siya kay Renalyn. Thank you so much kay Ma'am Lady Luyang and sa buong pamilya niya sa Malabugas, Bayawan City. Shout out kay sa kuya niya, si Kuya Arnaiz. Kuya Ron. Sorry, I forgot. Kay Kuya Arnaiz of sa Bayawan, sa Malabugas. Sa kapatid ni Tita ng Lady Luyang at sa kanyang buong pamilya dyan sa Malabugas. Shout out po sa inyo. Na-meet ko sila kagabi. Sinamahan ko si Ma'am Lady Luyang. Hinatid ko siya sa kanila. At they're very loving, accommodating family sa pagpunta ko doon. And lalong-lalo na dyan kay nanay, sa mama ni Ma'am Lady Luyang, na senior citizen. Ayan. Ingat po kayo lagi at good health always, no? Shout out sa whole family of Sierra Buliones Bohol. Mula sa nating avid fan ng PB Team, sa kanilang sa kasamahan ng aking pinsan dyan si Benedict sa kanilang barko sa Yasha Southern Cross na biyahe sa barko. Biasa Southern Cross na vessel at kay Sir pangalan niya Ilan siya sinabi pangalan, ano lang. Ayan. Shout out dyan sa mga crew ng Yasa Southern Cross na barko. Ayan. Sa makasamahan dyan aking pinsan na si Benedict Abigitero. Ayan. Shout out again sa whole family of Buliones, Sierra Buliones of Bohol. Ayan. Maraming salamat po. At sa ngalan po ni Pugong Behero sa pakasamahan sa Pugong Behero Team, isang magandang araw at medyo makulimlim na linggo, araw po sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye tayo. Bye. Madam Yula, Ano ba? Madam Yula, Saging. Kain po tayo. Ang sarap na saging.
So, naging ka na saging. You love? Sa pariwan kasi ganun kami natin. May sinigaw Yeah. nito? Sinigaw? You live? Kutsara lang.